Naabutan kong nagbabasbas ng anting-anting si Tatay Marcelo. Kilala siya ng mga antingero na nakapwesto dito sa San Pedro Street, Davao City. Maraming dumadayo sa kanya mula pa sa iba't ibang probinsya ng Davao. May taga Davao City, may taga Davao del Sur, Davao de Oro, Samal Island, pati na mga taga North Cotabato para lang makakuha ng kanyang mga agimat. Hindi lang mga antingero ang dumadayo sa kanya, pati na rin mga manggagamot para lang makakuha ng mga lehitimong langis pangontra sa barang, kulab at lason. Isa sa mga nakakuha ng atensyon ko ay ang kanyang batuomo na itim. Hindi ito perpektong bilog tulad ng mga binibenta sa mga online shop. Ibig sabihin, ito ay hindi gawang tao, ito ay gawang kalikasan. Hindi rin matatawaran ang kalidad ng batuomo na meron si Tatay Marcelo. Tulad ng mga ito. Dito mo malalaman na hindi ito gawang pabrika dahil hindi perpektong bilog ang mga omong ito. Ibig sabihin, kalikasan o kuweba ang naghulma sa mga batong ito. Isa sa mga agimat na suot-suot ni Tatay Marcelo ay itong kakatuwang ahas na may dalawang ulo. Ang tawag naman sa agimat na ito ay pangloob. Ginagamit ito para hindi makakibo ang iyong mga kaaway. Ginagamit din ito sa korte para hindi makakibo ang mga humahabla sa iyo. Ito naman ay pangwasak. Kunwari may inilibing na sumpa sa inyong mga bahay. Ang gagawin dito ay papatak sa bulak, tapos ihahalo sa insenso na ipapalina nyo palibot sa inyong bahay. Ang isang manggagamot na ito ay nagkwento ng kanyang karanasan na may isa siyang pasyente na natakot sa langis. Yun pala ay may sapi na ng ibang elemento. Display yun ay pagunitan ko ni huwag yun gunit. Pero pwede ba na i-apply? Oh, pwede yapon round man na siya. Round na dili mo nga kuha na siya nga uban nga. Ang kinainjoban nila natatay, bubukal ni sa buinit yun siya. Samot na si mong altari nakapakaon ng mga pag-ampo. Ay ang pag-ampo mo dagdag mas pakaon na sa mga sa mga altar. Kargahan pa nimo nag-ampo dili na. Pwede di na basta ang kuha na bilang din mo plana. Bilan kita. Oh, Digi pa hubsan. dili na pa pwede po malakangan. Ama oh. Ano kay nagdala? Dala-dalaon naman ay perme dili po. Wala dalawang yung perminte. Ano siya? Bawal na yun na sa 6. Mo 6 tayo. Kung hindi mo kay kung imo na diri sa perminte ka na. Wala, gusto na. Kani brasa po ni tambal, nambal. Oh, barang ay pa ni hiluan. Barang. Tanan na siya. Ang pagpon mo na dili po kaduol po na sila kung nasa bukang sa bawas mga elemento. Kung medalyon naman ang pag-uusapan, maraming iba't ibang uri ng medalyon si Tatay. Tulad nitong atardar na hawak ko at iba pang mga gamit na hindi na pamilyar sa akin. Isa sa mga naka-imprenta ng medalyon na ito ay ang binyagan na pangalan ng Infinito Dios. Ito naman ay ang 7 Archangeles. Meron din siyang Waxim na medalyon na klarong-klaro yung mga imprenta. Hindi ako nagkakamali, Psalm 91 ang medalyon na ito. Ito naman ay makalumang klase ng Roma na medalyon. At ito ang hindi pamilyar sa akin. Hindi ko alam kung ano yung mga nakasulat dito. At ngayon ko lang nakita ang medalyon na ito. Isa sa mga bagay na napansin ko ay itong nakasulat na JHS na pagdating sa Pinoy Occult ay may iba't ibang kahulugan o mga basag. At itong garapan naman na ito, isa daw sa mga gamit ni Tatay na pangyera. Ang presensya daw ng isang tao na may tangan nito ay lumalakas. Na sa isang sigaw mo lang, manginginig ang iyong mga kalaban. Punong-puno daw ito ng mga orasyon. At ayon sa nakausap ko, meron daw itong 100 at 99 na orasyon sa loob. At mga makukulay na bato na pinaniniwalaan nilang mga makapangyarihang mutya. At syempre mga migs, kumuha din ako ng mga langis. At ang lahat ng yon, pinakonsagrahan ko muna kay Tatay. Para ito ay aktibo na
may power of thought na nakaimbak at rekta na sa panghaplos sa mga taong tinamaan ng mga espiritual na sakit. Sa mga malalayong lugar at hindi taga Davao, pwede niyo akong i-contact. Sinubukan kong mag-stock din ng ganitong langis kasi nakita ko yung nagbasbas na legit. Dito sa gilid naman ay ang mga sagradong halaman na pinaniniwalaan ng mga antingero tulad ng salsagan. Ito daw ay salsagan ng palmera. Nakakagamot ito ng may mga espiritual na sakit tulad ng mga nabarang at nabati ng mga elemento. Ito naman ay ang 4 kantos. Ito daw ay taguliwas at kabal. Ang mga ito ay hindi na daw kailangang dasalan dahil ito daw ay may nakaimbak ng enerhiya ng kalikasan. At kung ikaw ay pagpapalain ng Diyos, kusa itong gagana para iligtas ka mula sa kapahamakan. Ito yung mga nakuha kong langis mula kay tatay. Mga lana na panggamot sa mga espiritual na sakit. Kahit iba-iba yung mga nakasulat, pero isa lang ang purpose nito. Panggagamot sa mga nakulam, nabarang o mga nalason. Ito naman, ito yung pangbasag. Kunwari yung bahay ninyo ay tinaniman ng sumpa. Ang ginagawa dito, magpatak kayo ng konti nito doon sa bulak. Tapos yun, ihahalo nyo sa insenso. Yun ang ipapalina nyo palibot ng inyong mga bahay. Dahil yun ang babasag sa mga sumpa na itinapon sa inyo. At hindi lang doon, nagagamit din ito na pangsumbalik. At may kakayahan din ito na manggamot ng mga espiritual na sakit kapag inihaplos mo sa iyong katawan o sa bahagi ng iyong katawan na may iniindag sakit. At syempre, kumuha din tayo ng mga bato omo na legit. Ito yung mga palatandaan ko mga mix na ang omo ay hindi gawang pabrika. Dahil kung mapapansin nyo, hindi siya perpektong bilog. Dahil ito yung nakaupo sa ground ng kuweba. Kasi napapansin ko sa mga nagbebenta ng omo ngayon sa Shopee, ay halatang gawang pabrika na siya. Dahil napaka-perpektong bilog. Ang ganong mga white marble kasi ginagamit yun na pang-construction. Kasi itong bandang flat, ito yung umuupo sa buhangin ng kuweba. So may mga available tayo na langis mga migs. Ang laman nito ay mga iba't ibang klasing bato at halaman. At maliban dyan, lagyan siya ni tatay ng label o orasyon na nagagamit sa paggamot ng mga espiritual na sakit.